Si Maricel ay isang simpleng dalagang lumaki sa bayan ng Taal, Batangas. Anak siya ng mangingisda, tahimik at masipag, ngunit ang kanyang kagandahan ay kakaiba, maputi, mahaba ang buhok, at may mga matang parang laging malungkot. Kahit maraming nanliligaw sa kanya, wala siyang pinansin. Hanggang sa dumating ang isang estrangherong mayaman na galing Maynila, si Don Severino Alcaraz. Si Don Severino ay matangkad, makisig, at maginoo. Madaling napalapit ang loob ni Maricel sa kanya, lalo na't tila walang hinangad ang binata kundi ang kaligayahan niya. Wala ring pagtutol ang kanyang pamilya, sapagkat sino ba namang mag-aakala na ang kanilang anak ay mapapangasawa ng isang taong kilala sa buong bayan bilang isa sa pinakamayamang negosyante. Matapos lamang ang 3 buwan ng panliligaw, nag-propose agad si Don Severino. At dahil sa matinding pagmamahal ni Maricel, agad siyang pumayag. Mabilis ang naging paghahanda. Isang engranding kasal ang inihanda sa lumang simbahan ng Taal, marangyang mga bulaklak, mahahabang pulang carpet, at mga bisitang galing pa sa Maynila. Dumating ang pinakahihintay na araw. Nakaputing gown si Maricel, kumikislap ang mga mata sa tuwa. Ang simbahan ay puno ng mga bisita, may musikang tumutugtog, at ang lahat ay sabik ng masilayan ang pag-iisang dibdib. Ngunit paglipas ng oras, wala si Don Severino. 1 oras, 2, 3, ang mga bisita ay nagsimula ng magbulungan. Ang pari kinakabahan. Si Maricel, hindi makapaniwala. Nanginginig siya, pilit na pinapakalma ng kanyang ina. Ngunit sa bawat minutong lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng katotohanan, iniwan siya sa araw ng kanilang kasal. Ngunit hindi siya nakontento sa paliwanag ng iba. Alam niyang hindi basta ganoon si Severino. Kaya't matapos ang seremonya, tumakbo siya patungo sa lumang mansyon ng pamilya Alcaraz sa gilid ng lawa. Madilim ang paligid ng mansyon. Halos walang ilaw kundi ang malamlam na buwan. Ngunit bukas ang pinto, pumasok si Maricel. Tahimik, maliban sa mga mahihinang kaluskos at halakhak na tila nang gagaling sa silong. Dahan-dahan siyang bumaba, at doon niya nasilayan ang isang nakapangingilabot na tanawin. Sa ilalim ng mansyon, may mahabang mesa. Doon nakalatag ang mga katawan ng ilang kababaihang nakasuot ng puting kasuotan, parang mga ikinasal ngunit hindi na nakalabas ng buhay. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Don Severino. Ang kanyang mukha'y nababalot ng dugo, ang mga mata'y nagliliyab ng pula, at ang bibig ay may matutulis na pangil na kakakain lamang ng laman ng isa sa mga babae. Nang makita siya ni Severino, ngumiti ito. Maricel, hindi pa dapat ngayon ang pagkikita natin dito. Ngunit, halika, ikaw ang matagal ko nang hinihintay. Nanginginig si Maricel. Ano ka, Severino? Tumawa ito ng malakas. Sa isang iglap, nagbago ang anyo, ang kanyang balat ay kumulubot, humaba ang mga kuko, at ang kanyang katawan ay tila nababalot ng dilim. Ako ang magpapamana sa iyo ng walang hanggang buhay, kayamanan, at kapangyarihan. Ngunit kailangan mong isuko ang iyong kaluluwa. Huwag kang mag-alala, hindi kita kakainin, ikaw ay magiging katulad ko. Napasigaw si Maricel at mabilis na tumakbo paakyat. Dinig niya ang mga yapag at halakhak ni Severino sa likod niya, ngunit sa awa ng Diyos ay nakalabas siya sa mansyon. Halos mawalan siya ng malay nang marating niya ang simbahan, duguan at nanginginig. Kinabukasan, dinala ng mga taga-bayan ang mga sundalo upang siyasatin ang mansyon. Ngunit sa kanilang pagdating, ang mansyon ay tila matagal nang iniwan, sira-sira, puno ng alikabok, at wala ni anong bakas ng tao. Wala ring bangkay. Mula noon, hindi na muling nakita si Maricel. Ang sabi ng mga matatanda, kinuha na siya ni Don Severino, at ginawa na rin siyang isa sa kanila. May mga gabi na nakikita raw ang isang babaeng nakaputing gown sa gilid ng lawa, nakatitig lamang,
at may mapupulang mga mata. Ang kasal ni Maricel ay naging alamat sa kanilang bayan, isang paalala na hindi lahat ng mayaman at maginoo ay dapat pagkatiwalaan. Sapagkat may mga taong nagtatago ng lihim na mas nakakatakot pa kaysa sa kahirapan, ang lihim ng mga aswang na nakabalot sa kayamanan.